Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang kailan ka magsasakripisyo para makuha ang kapatawaran sa kasalanang nagawa mo? Handa mo bang gawin iyon sa panghabang buhay? O dapat na huminto ka na kapag nakaramdam ka na ng pagod para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mila, 21 years old. Nagtatrabaho sa isang department store bilang sales clerk at isang avid listener ninyo dito sa Bacolod since nasa high school pa po ako. Sa totoo lang ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento ng buhay. Alam ko kasi na maraming kaistorya ang pwedeng makarelate sa kwento ko at marami rin akong aral na pwedeng maiwan sa araw na ito. Papa Dudut, lumaki po ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Solong anak lamang po kasi ako ng daddy at mommy ko. Kaya medyo na-spoil nila ako lalo na ni daddy. At aaminin ko na isa po akong certified na daddy's girl. Sobrang close po kasi kaming dalawa, Papa Dudut. At sa tuwing mapapagalitan ako ni mommy, ay si daddy ang palaging kakampi ko. Siya po ang tagapagtanggol ko sa mga palo at sermon ni mommy. Siya rin ang taga-alo sa akin kapag nalulungkot ako. Kaya nga naniniwala ako na isa ako sa mga pinakaswerteng tao na nagkaroon ng tatay na kagaya ng daddy ko, Papa Dudut. Dahil lumaki nga ako na medyo spoiled ng mga magulang ko, ay nagsimula akong magrebelde. Nasa second year high school ako na magsimula ako na maging pasaway sa kanila. Pati na rin sa pag-aaral ko, naging bulak-bulak ko at napabarkada. Hindi ko nilalahat. Pero siguro ay normal naman po sa isang kabataan. Ang minsan ay mapariwara sa buhay. Lalo na kapag bigla na lamang silang pinaghihigpitan ng kanilang mga magulang. Papa Dudut, hindi naman po ako napariwara. Pero naging palasagot talaga ako sa mga magulang ko. Umabot pa nga sa halos nasampal ako ng daddy ko. Dahil sa pabalang na pakikipag-usap ko sa kanila. At ni mami, nang minsan na umuwi ako ng 10 oras ng gabi. Galing sa bahay ng isang kabarkada ko. Kaya sa galit ko ay muli akong umalis ng bahay noon at pumunta sa barkada ko upang magpalipas ng sama ng loob. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text mula sa tita Alicia ko, ang kapatid ni mami. Ang sabi niya ay nasa ospital daw sila at kailangan ko raw na pumunta doon dahil may nangyaring hindi maganda kay daddy. At nang dumating ako doon, isang napakasamang balita ang ibinigay sa akin ni tita Alicia. Nalaman ko, Papa Dudut, na wala na si daddy. Na aksidente ito nang sundan niya ako sa ginawa kong pag-alis ng bahay. At nang makita ko ni mami na kasama si tita Alicia, kaagad niya akong sinugod at sinampal. Ate, tama na. Huwag mo nang saktan ng bata. Kaagad na pag-awat ni tita Alicia. Anong gusto mong gawin ko sa batang yan? Yakapin? Pagkatapos ng ginawa niya sa asawa ko, sigaw pa ni mami. Kumalma ka nga muna ate. Anak mo pa rin si Mila. Siya na lang ang makakasama mo. Ngayong wala na ang asawa mo. Ang wika pa ni tita. Yun na nga eh. Bakit kailangan na yung asawa ko pang mawala? Bakit hindi na lang ang salot na batang yan? Sigaw pa ni mami. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung nandito pa ang asawa mo, magagalit siya sa mga sinasabi mo. Ang sabi pa ni tita. Kung hindi naglayas ang batang yan, hindi siya susundan ng asawa ko. Walang masamang mangyayari sa kanya at hindi siya mamamatay. Paninisi pa ni mami. Mami, sorry po. Patawarin niyo po ako pag iyak ko. Umalis ka dito. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw ang pumatay sa daddy mo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Salot ka sa buhay ko. Kaya umalis ka dito. Alis. Pagtataboy niya sa akin. Papa Dudut, nang makarating ako ng ospital, ay doon ko nalaman ang lahat ng mga nangyari.
Nang umalis ako sa bahay, ay umalis din si Daddy para sundan at hanapin ako. At sa kalagitnaan ng paghahanap niya sa akin, malapit sa lugar ng kabarkada ko, ay napagtripan daw siya ng 2 drug addict. Pinagnakawan daw siya. At pagkatapos ay sinaksak. May nakakita ng nangyari. At kaagad dinala sa ospital si Daddy, pero kaagad din siyang binawian ng buhay. Papa Dudut, sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Oo, nahuli at naikulong ang 2 drug addict na may kagagawa ng nangyari kay Daddy. Pero sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkamatay niya. Tama naman si Mommy, kung hindi dahil sa akin ay hindi aalis si Daddy sa bahay. Hindi siya mapapahamak at hindi siya mamamatay. Kaya tinanggap ko lahat ng galit at paninisi ng Mommy ko, Papa Dudut. Mula nang mailibing si Daddy ay malaki ang nagbago sa bahay. Nawala ang masasayang tawanan at napalitan ng araw-araw na katahimikan. Palagi kasing tulala noon si Mommy at bigla-bigla na lamang iiyak. Mabuti na lamang at nagawa niyang makabalik sa trabaho pagkatapos ng halos 2 buwan. Pero hindi na rin bumalik pa. Ang masayahin at mapagmahal kong Mommy, Papa Dudut, mag-iisang taon nang lumipas. Pero kahit kailan ay hindi nawala ang galit ni Mommy sa akin. Palaging mainit ang ulo niya sa tuwing makikita niya ako. At umabot pa nga sa halos pisikal na niya akong sinasaktan. Pero tinanggap ko ang lahat ng yon. Tinanggap ko kahit gaano kasakit. Kasi kasalanan ko naman talaga. Kaya lang ay umabot na sa pananakit na pisikal ang ginawa sa akin ni Mommy noon, hanggang may 1 beses na namantsahan ko ang damit niya dahil sa paglalaba ko. At sa galit niya ay nilublob niya ako sa may balde ng tubig. Mabuti na lang at dumating si Tita Alicia para pigilan siya sa ginagawa niya sa akin. Pwede ba, Ivy? Huwag ka nang makialam dito. Hindi mo nga alam kung ano ang nangyari. Kaya galit na galit ako sa katangahan ng batang yan. Maglalaban na lang hindi pa maayos. Sigaw ni Mommy. Kung paglalaba lang din pala ang kinakagalit mo diyan, hindi mo na siya kailangang pangsaktan ng ganito. Ate naman, hanggang ngayon ba ay si Mila pa rin ang sinisisi mo sa pagkawala ng asawa mo? Wika ni Tita Alicia. Ivy, wag mo akong simulan ha. Wala ka kasing alam sa mga nangyayari. Wala kayong alam. Pare-pareho lang kayo. Sigaw ni Mommy bago umalis sa harapan namin. Ayos ka lang ba, Mila? Baling naman ni Tita Alicia sa akin. Opo, Tita. Umiiyak na tugon ko. Pagpasensyahan mo na lang muna ang Mommy mo. Mag-iisang taon pa lang kasi mula nang mawala ang daddy mo. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang tanggapin ang lahat. Kaya habaan mo muna sana ang pasensya at pangunawa mo sa kanya. Ang wika ni Tita. Wala kaming alam. Hindi namin siya naintindihan. At kahit kailan walang sino man ang makakaintindi sa kanya. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mommy, Papa Dudut. Palagi niyang pinapakita na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang pagkawala ni Daddy, na para bang kahit kailan ay hindi na niya iyon matatanggap pa. Alam ko naman na mahirap talaga para sa kanya ang nangyari dahil pareho nilang first love ang isa't isa. Walang ibang lalaki na minahal si Mommy kung hindi si Daddy lamang. At kahit kailan ay hindi niya mai-imagine na kaagad itong kukunin sa kanya. Na mawawala si Daddy ng dahil pa sa sariling anak nila. Dahil pa sa akin. Pero Papa Dudut, hindi lang naman si Mommy ang nawalan. Pati po ako ay naiwan ni Daddy. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan nang sa akin ni Mommy ang lahat ng sakit. Bakit kailangan niyang paulit-ulit na ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat. Ako tuloy ang napapaisip minsan kung ano ba ang kailangan kong gawin para matanggap ni Mommy na nawala na si Daddy. Ano ang kailangan ng mangyari? Kailangan ko ba talagang mamatay para lamang tuluyan na akong mapatawad ng Mommy ko? Papa Dudut, 1 taon ang lumipas
Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging malupit sa akin si Mommy. Mas nagiging masakit ang mga salitang binibitawan niya, pati na ang kamay niya. Pakiramdam ko nga minsan, Papa Dudut, ay nakakalimutan na niyang anak niya ako. Ang tanging nakikita niya na lamang sa akin ay ako ang taong naging dahilan para mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Si Tita Alicia naman ay madalas akong pinupuntahan sa bahay dahil wala naman siyang anak at ako na lang halos ang itinuring niyang anak. Magkasundo silang magkapatid ni Mommy, pero nang dahil sa akin ay halos nag-aaway na sila. Lalo na kapag napagbubuhatan ako ng kamay ni Mommy. Palaging sinasabi ni Tita Alicia kay Mommy na wala akong kasalanan sa pagkawala ni Daddy. Kaya dapat ay hindi niya sa akin binubuntong ang galit niya. Pero parang hindi iyon iniintindi ni Mommy. Dahil kahit kailan ay hindi na naging maayos pa ang pakikitungo niya sa akin. Kahit pa nga noong birthday ko, si Tita Alicia lang ang dumarating para i-celebrate iyon. Hindi ko na tuloy napigilan ang sarili ko na maiyak. Mila, 2 taon na ang lumilipas. Alam kong hindi madali, pero hindi matutuwa ang daddy mo kapag nakikita kanyang nagkakaganyan. Wika ni Tita Alicia. Alam niyo po Tita Alicia, tama naman si Mommy. Sana po ako na lang ang nawala. Sana hindi na lang po si Daddy. Pag-iyak ko. Tahan na Mila, birthday na birthday mo. Umiiyak ka at nag-iisip ka ng ganyan. Wika pa ni Tita. Ang hirap lang po kasi yung pakiramdam na pagkatapos mawala ni Daddy, parang nawala na rin po si Mommy sa akin. Nawala na po yung lahat ng pagmamahal niya para sa akin. Pero naintindihan ko naman po iyon. Kasi ako naman po yung punot dulo ng paghihirap niya. Mula nang mawala si Daddy. Ako po yung salot sa bahay na ito. Ako na lang po ang dapat na namatay. Dahil alam ko na yun po ang gustong mangyari ni Mommy. Pag-iyak ko. Tama na. Tumigil ka na sa pag-iisip mo ng ganyan. Mahal ka ng Mommy mo, Mila. Hindi lang talaga madali para sa kanya ang pagkawala ng daddy mo. Pag-aalo naman sa akin ni Tita. Hindi rin naman po naging madali sa akin ang lahat, Tita. Naiwan din po ako ni Daddy. Nawalan din po ako ng mahal sa buhay. Ang masakit lang po doon, parang pareho nang nawala sa akin sina Mommy at Daddy. Dahil sa araw-araw na nakakasama ko si Mommy dito sa bahay, wala akong ibang nararamdaman mula sa kanya kung hindi galit at paninisi. Dahil ako po ang dahilan kung bakit namatay si Daddy. Tama po si Mommy. Ako po yung pumatay kay Daddy, Tita Alicia. Ako po yung dahilan ng pagkamatay niya. Ako na lang po sanang namatay. Muling pag-iyak ko. Papa Dudut, sa tuwing umiiyak ako at nasasaktan dahil sa galit ni Mommy, si Tita Alicia ang palaging nandyan para sa akin. Kapag kasama ko siya, kahit papaano'y gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi siya na lamang ang tao na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Oo, tuluyan na po talagang nawala ang pagmamahal sa akin ni Mommy. Para nga pong hindi na siya nakatatagal na kasama ako sa bahay. Lalo na sa mga espesyal na okasyon. Kagaya ng birthday ko, Pasko o Bagong Taon. Palagi niyang ginugol ang oras niya sa trabaho. Palagi siyang nasa opisina nila. At kapag sa mga okasyon na kagaya ng birthday ko, si Tita Alicia ang palaging nandyan para samahan ako. Siya rin ang palaging nakikinig sa lahat ng hinaing ko, sa lahat ng pagtatampo ko kay Mommy at lahat ng sama ng loob ko sa bahay. Pero Papa Dudut, hindi pala pwedeng manatili ang isang tao sa tabi mo habang buhay para i-comfort ka at masandalan mo. Dahil dumating ang araw na umalis din si Tita Alicia para magtrabaho sa abroad. Kahit madalas naman kaming nagkakatawagan, Papa Dudut, ay muli kong naramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Iba pa rin kasi yung kasama ko si Tita Alicia sa bahay kasi halos hindi na kami nagkikita ni Mommy. Ang allowance ko sa school ay iniiwan na lamang niya sa lamesa bago siya pumasok sa trabaho.
At kung may kailangan man akong bayaran para din sa school, ay ite-text ko na lamang sa kanya. O kaya mag-iiwan ako ng note sa harapan ng refrigerator namin kapag nagkakasama naman kami paminsan-minsan sa hapagkainan. Ay palagi lamang kaming tahimik. Kapag sinusubukan ko kasing magsalita o kaya kausapin siya, ay palagi siyang nagsusungit at nauuwi sa padabog na pagpasok niya sa kwarto niya. Kaya naman tiniis ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Mas pinagbuti ko ang pag-aaral ko para kahit papaano hindi ako makulong sa kalungkutan. Para rin kahit papaano ay mapansin ni Mommy na malaki na ang ipinagbago ko. Hindi na ako pasaway na Mila na naging dahilan ng pagkamatay ni Daddy. Teka, sino bang nagsabing magka-college ka pa? Hindi ka natutuloy sa college dahil wala na akong pampaaral sa'yo. Wika ni Mommy nang magpaalam ako sa kanya na magtitake ako ng exam para sa college. Pero pwede naman po akong mag-apply ng scholarship. Ang sabi ko, bakit kapag ba nag-scholar ka, wala ka na talagang babayaran? Hindi ba may mga miscellaneous pa yan? Sabi pa ni Mommy. Maliit na lang naman daw po yung mga babayaran kapag nagkaroon na ako ng scholarship. Tugon ko. Saan nga ako kukuha ng maliit na yan? Kung wala na akong trabaho? Ang sabi pa ni Mommy. Wala na po kayong trabaho? Gulat na tanong ko. Oo, natanggal ako sa trabaho noong 1 linggo dahil nagbawas ng mga empleyado ang kumpanya namin. Tugon ni Mommy. Pwede naman po ako mag-working student para makatuloy pa rin po ako sa pag-aaral sa college. Suggestion ko pa. Ang tigas din ng ulo mong bata ka, no? Kung yang kikitain mo sa sinasabi mong pagtatrabaho ay idediretso mo na lamang sa panggastos dito sa bahay. Baka natuwa pa ako sa iyo. Mamili ka na lang. Magka-college ka o pare-pareho tayong matutulog sa lansangan. Dahil wala na akong ibabayad sa upa dito sa bahay natin na tinitirahan natin. Wika pa ni Mommy. Papa Dudut. Hindi na nga ulit pa pumasok sa trabaho si Mommy. Totoo pala ang sinasabi niya na isa siya sa mga nabawas na empleyado sa kumpanya nila. Akala ko ay 1 araw lang siyang mananatili sa bahay para magpahinga. Pero umaabot na yon ng ilang linggo hanggang maging buwan. Hindi na rin siya naghanap ng trabaho kaya kung umalis man siya sa bahay ay para lamang makipagmadyong sa mga kapitbahay. Paminsan-minsan ay umuuwi na may dalang pagkain pero madalas ay wala. Kaya tuluyan akong nawala ng pag-asa na pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Si Tita Alicia naman ay medyo dumadalang na ang pagtawag at pangungumusta. Papa Dudut. Nalaman ko kasi na buntis na pala siya sa isang katrabaho niya na nakatira doon sa ibang bansa at nagpaplano na rin silang magpakasal. Nang huling beses kaming makapag-usap ay sinabi na pala sa kanya ni Mommy na wala na itong trabaho kaya nag-offer siya sa akin na tutulungan niya ako sa pag-aaral. Pero ako na rin po ang tumanggi sa alok ni Tita Alicia, Papa Dudut. Ayoko kasing maging pabigat sa kanya, lalo na at magkakaroon na siya ng sarili niyang buhay at pamilya sa ibang bansa. Kaya sinabi ko sa kanya na hihinto na lamang muna ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Oo, Papa Dudut, nag-decide na po muna akong huminto sa pag-aaral. Pero pansamantala lamang po iyon dahil nangako ako sa sarili ko. Nagagawin ko ang lahat para makabalik ako sa pag-aaral. Yun kasi ang pangarap sa akin ni Daddy noon, ang makita niya ako sa stage na kumukuha ng college diploma. Kaya gagawin ko ang lahat para matupad iyon, Papa Dudut. Nang sumunod na buwan ay naghanap na nga ako ng trabaho. Noong una ay nahihirapan ako dahil wala naman akong kahit na anong job experience at 17 years old lamang ako. Kaya kahit papaano ay tinanggap ko na rin ang magtrabaho bilang bantay sa isang tiangge na maliit lang ang sweldo. Yun lang kasi ang nakita ko na malapit sa bahay na pwede kong pasukan na trabaho. Mabuti na lamang kahit papaano ay nakakapag-overtime ako at nadadagdagan ang maliit kong sinasahod.
Dahil Papa Dudut, mula nang magtrabaho ako ay hindi na gumagastos pa ng para sa bahay si Mami. Ang sabi niya ay naubos na niya ang naipon niyang pera. Pati na rin ang back pay na nakuha niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Kaya ako na lamang ang nagbibigay ng panggastos para sa bahay at sa mga bisyo ni Mami. Naging madalas na kasi ang pakikipagmadyong niya sa mga kapitbahay, pati na rin ang pag-inom niya ng alak. At ako lang din ang nalaman na naninigarilyo pala siya, Papa Dudut. At lahat ng mga ginagastos niya sa mga bisyo niya ay madalas na sa akin niya kinukuha. Ano po ba yung kailangan ninyong paggagastusan sa halagang 2,000? Tanong ko kay Mami nang manghingi siya sa akin ng pera. Kailan ka pa natuto na makialam at mag-usisa sa akin ng ganyan? Kung hindi mo naman pala ako bibigyan ng pera, ay wag mo na akong tinatanong-tanong pa dahil wala ka naman palang may tutulong sa akin. Ang wika pa ni Mami. Nag-iipon rin po kasi ako ng pera sa pang-tuition ko sa college. Kaya nagtatabi po ako ng maliit mula sa sweldo ko Ang sabi ko, bakit pa kasi gusto mong mag-college? Bulakbol ka naman. Hindi ba? Sasayangin mo lang yang pera mo para sa wala. Tatawagan ko na lang yang si Alicia at sa kanya na lamang ako hihingi ng pera. Napapailing na sabi pa ni Mommy. Huwag na po Mami, ako na lang po ang bahala sa kailangan ninyo. Malapit na po kasi siyang manganak. Kaya baka hindi rin po siya makapagpadala sa inyo ng pera pagpipigil ko sa kanya. Ang dami-dami mo pang sinasabi dyan. Magbibigay ka din pala, bulyaw niya. Pero 1,000 lang po muna ang maiiwan. Kung bukas ng umaga, babawi na lang po ako sa boss namin sa trabaho para makakuha po ako ng advance sa sweldo ko. Wika ko. Hay nako, ano pa nga ba? Gawin mo ng 3,000 ang ibibigay mo sa akin ha? Wala naman ang kailangan na bayaran na bills dito sa bahay, hindi ba? Kaya siguro naman makakaluwag ka na sa mga gastos. Kaya gawin mo ng 3,000 ang ibibigay mong pera sa akin. Okay? Wika pa niya. Papa Dudut, ayoko talaga nang humingi ng tulong si Mami kay Tita Alicia. Lalo na kung tungkol iyon sa pera. Medyo maluwag kasing magbigay si Tita Alicia at kilala ko siya. Kahit alam niya nagagastusin lamang iyon ni Mommy para sa pagsusugal o iba pang walang kwentang bagay, ay magbibigay pa rin siya. Kaya kesa mangyari iyon, ay ako na lang ang gagawa ng paraan para maibigay ang gusto ni Mommy. Ayokong mag-isip pa si Tita Alicia ng ibang problema na wala naman siyang dapat na kinalaman pa. Responsibilidad ko naman kasi talaga si Mommy at hindi lang bilang isang anak niya, kung hindi bilang dahilan ng pagkawala ng lalaking pinakamamahal niya, Papa Dudut. Nang lumipas ang 1 taon, ay umalis ako sa pagtatrabaho sa Tiangge at nag-apply naman sa isang department store. Natanggap po ako bilang sales clerk na may mataas na sweldo kahit papaano. Kaya mas nakapagtatabi na ako ng pera na iniipon ko para sa pang-tuition ko. Sakaling magpatuloy na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo, marami akong gustong gawin, Papa Dudut. Kagaya na lamang na makapagtapos nga ng college, kahit na hindi pa ako tulungan ni Mommy, at may pakita sa kanya na totoong nagbago na ako. Hindi na ako yung anak nila ni Daddy na naging pasaway at bulakbol sa pag-aaral. Responsable na akong anak at tutuparin ko ang lahat ng orihinal na plano nila sa akin ni Daddy noong nabubuhay pa ito. Ang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay kasama sila. Makakabawi din ako sa kanila ni Daddy at makakabawi din ako kay Mommy, at gagawin ko po ang lahat para makikita niya ang pagsusumikap ko, para mabigyan siya ng buhay na kagaya ng pangako ko sa kanya noon ni Daddy. Papa Dudut, nang 2 taon na akong nagtatrabaho sa department store, ay nag-inquire na ako sa isang malapit na university. Pakiramdam ko kasi noon ay sapat na ang naipon kong pera para sa buong taon na magiging tuition fee.
nang sabihin ko kasi kay Tita Alicia ang tungkol sa pag-iipon ko ng pera. Para sa plano ko na muling pagbabalik sa pag-aaral ay nagpadala rin siya ng pandagdag na hindi ko na natanggihang tanggapin. Kaya nang makauwi ako sa bahay, dala ang admission form ko, ay excited kong chinek ang mga naipon kong pera para sa gagamitin ko na pang tuition ko. Kaya lang ay nagulat ako nang makita kong magulo ang gamit ko at kaunti na lamang ang natira sa perang naipon ko. Nang dumating si Mommy ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na tanungin siya at inamin niya na binawasan niya ang pera ko. Bakit ba kasi gustong gusto mong mag-aral? Hindi ba sinayang mo na nga iyan noon? Pinag-aaral ka namin noon pero nagbulakbol ka lang. Panunumbat pa ni Mommy. Noon na po iyon dahil nagbago na ako. Pinagsisihan ko na po ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko noon. Pag-iyak ko. Bakit? Sa tingin mo ba sa pagbabago mo at pagsisisi mo na yan, maibabalik mo pa ang buhay ng daddy mo? Hindi na, Mila. Wala nang magbabago. Kahit na ano pang gawin mo, sigaw pa ni Mommy. Ginawa ko naman po ang lahat para makita ninyong nagsisisi na ako sa mga nangyari noon. Mommy, ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad ninyo ako? Naiiyak na tanong ko. Wala na, dahil kahit kailan hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng daddy mo. Kahit na anong gawin mong pagsisisi, paghingi ng tawad o pagsusumikap sa letseng pag-aaral na yan, wala nang magbabago. Hinding-hindi na mabubuhay pa ang daddy mo. Naintindihan mo ba iyon? Naiiyak na rin sa galit na tugon pa ni Mommy. Kaya hindi nyo na ako mapapatawad. Kaya kakalimutan nyo na lamang ako bilang anak ninyo. At habang buhay nyo na lamang akong kamumuhian. Sunod-sunod na tanong ko. Oo, dahil sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang lahat ng sakit at pagkawala ng daddy mo tuwing nakakasama kita. Bumabalik lahat ng pagdurusa ko. At tuwing naririnig ko ang boses mo, mas lalo ko lang naiisip na kahit kailan ay hindi na babalik pa ang daddy mo. Kaya kahit na kailan, hindi kita mapapatawad, Mila. Dahil mula nang mailibing ang daddy mo, inilibing ko na rin ang katotohanan na may anak pa ako. Tugon pa ni Mommy. Alam niyo po, Mommy, pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ako mapapagod na intindihin kayo. Dahil ako naman po talaga ang may kasalanan. Kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pero ang hirap po pala talaga, no? Lalo na kung paulit-ulit na lang po tayong ganito. Na kahit na anong pagsasakripisyo ko para sa inyo, ay hindi nyo naman po ako mapapansin. At hindi nyo naman po yun makikita. At ngayon ko lang naramdaman na ayoko na. Pagod na po akong ipagsiksikan sa inyo ang sarili ko. At hingin ang kapatawaran ninyo. Pagod na po akong mahalin kayo bilang mami ko. Ayoko na. Ayoko na po. Pag-iyak ko. Papa Dudut, mahirap po pala talagang hingin ang pagpapatawad mula sa taong mahal mo. Lalo na kung napakalaki ng kasalanan na nagawa mo sa kanya. Nakakasawa pong maghintay. Nakakapagod magsakripisyo. Dahil kahit na anong effort ang gawin ko para ipakita kay Mommy ang lahat ng pagsisisi ko. Kahit kailan yata ay hindi na niya iyon makikita pa. Kahit kailan ay hindi na niya ako mapapatawad dahil sa pagkawala ng daddy ko. Papa Dudut, umalis na rin po ako ng bahay namin. Pagkatapos ng naging pagsasagutan namin ni Mommy, naganap ako ng maliit na apartment para sa sarili ko. Gusto ko ulit magsimula ng bagong buhay na malayo mula sa kanya. Bagong buhay na para sa sarili ko. Nang tumawag si Tita Alicia para kumustahin ako, ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Iniluha ko na sa kanya sa telepono ang lahat ng sakit at bigat ng kinikimkim ko. Sa maraming taon mula nang namatay si Daddy at sinabi ko na gusto ko na munang lumayo kay Mommy. Hindi na niya ako napilit na bumalik pa sa bahay. May sariling isip na rin naman daw ako at maayos na trabaho para buhayin ang sarili ko. Isa na lang ang binili niya sa akin.
na sana raw ay hindi ko habang buhay na kimkimin ang galit na nararamdaman ko para kay Mami. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako nagagalit kay Mami dahil ako talaga ang punot dulo ng lahat ng pagdurusa niya. Napagod lang talaga ako kaya ako lumayo mula sa kanya. Isa pa, pakiramdam ko kasi ay totoo lahat ng sinasabi ni Mami na bumabalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Daddy sa tuwing nakikita niya at nakakasama ako. Kaya iniisip ko na baka sa paglayo ko ay magawa niya akong patawarin. Kung kailan pa mangyayari yung pagpapatawad niya na iyon ay hindi ko na alam dahil mag-iisang taon na mula nang umalis ako sa bahay namin. Pero hindi pa rin niya ako tinitext o tinatawagan man lang para kumustahin. Maraming selebrasyon na rin po ang lumipas, birthday at maging Pasko, na hindi ko siya nakasama. Na parang hindi na rin naman bago sa akin. Dahil mula nga nang mawala si Daddy, ay nawala ng presensya ni Mami sa buhay ko. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko nitong liham ko ay hindi lang para magbahagi ng kwento ko, kung hindi para humingi na rin po ng payo mula sa inyo at sa ating mga kaistorya. Kung ano po ba ang mas dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ituloy ang paglayo mula kay Mommy? O mas dapat na po ba akong bumalik sa kanya at ipagpatuloy ang lahat ng effort at sakripisyo ko para ibigay niya sa akin ang kapatawaran niya na hinihingi ko kahit napapagod na ako? Papa Dudut, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa mga maipapayo ninyo at ng ating mga kaistorya sa problema ko. Salamat po sa inyong YouTube channel dahil tuwing napapakinggan ko po ang mga sulat na binabasa ninyo ay napapawi kahit papaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pag-iisa. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Naway magkaroon po kayo ng isang masayang buhay at patuloy na tumagal ng maraming taon ang inyong programa, Your Truly, Mila.